Gawa naman tayo ng remake video ng isa sa mga beef recipes na finisher natin more than 10 years ago. Tagal na, no? Kaya naman, namili na ako ng mga ingredients. At yung wholesale na baka yung binili ko dahil napakamahal ng presyo. Bumili ako ng marami para naman may discount. Pero ang balita ko, mas mahal ang presyo ng karne sa Pilipinas. Totoo ba yun? Baka naman pwede pong paki-comment kung saan po kayong city o probinsya. At pakilagay na rin po kung magkano yung presyo ng 1 kilo ng baka sa lugar ninyo. Welcome sa Panlasang Pinoy. Gawa natin ng remake ang ating beef stir-fry recipe. Kung hindi nyo pa ito napapanood dati, eto, panoorin natin yung clip. Ayan po, kapag natuyo na po, pwede na po natin itong i-serve. Ngayon po, kailangan naman po natin ihalo yung kaninang pinirito nating bell pepper dito sa karne. Aayusin lang po natin, isa-isa, para maganda po tingnan. Katapos po nito, pwede na po tayong kumain. Ito na po ang ating stir-fried beef. Tinugurian akong mahiwagang kamay dati dahil hindi ako nagpapakita ng mukha sa mga videos. Yan, so, oorasan natin ito mamaya para makita ninyo kung gaano kabilis lutuin itong dish na to. Pinaka-importante dito yung unang step, which is mag-subscribe muna kayo sa Panlasang Pinoy bago tayo magluto. I-prepare muna natin lahat ng mga sangkap. Ihiwain lang natin yung green at yung red na bell pepper. Pwede kayong gumamit ng kahit isang kulay na bell pepper lang kung magamit ako ng 2 kulay, mas magandang tingnan. At yung mga dulo na pinaghiwaan natin, huwag niyong tatapon yan. Etong sa akin, gagamitin ko pa yung pangkaldereta next time. Kaya itatabi ko muna. Yung beef naman yung hiwain natin. Hinihiwa ko lang ito ng maninipis na peraso. At beef tenderloin ang gamit ko. Para talagang sigurado tayong malambot na malambot na. So okay na itong nahiwa natin na beef. Ngayon ready na tayo para i-marinate ito. Kukuha lang muna ako ng nilagyan at ililipat ko lang itong beef. Ito yung ating mixing bowl. Simple lang ang preparasyon natin dito sa beef. Paghahaluin lang natin yung mga marinade ingredients. Dahil nga naman napakanipis sila ng hiwa, mabilis na ma-absorb kagad ng beef yung mga ingredients. Ito yung ground black pepper at yung toyo. Pati na rin yung oyster sauce. Haluin ko lang mabuti. At once na mahalo na, ilalagay ko naman dito yung cornstarch. Ayan, ganyan ang kabilis. At ilagay na natin yung cornstarch. Kalahati muna. Sabay halo ulit. Ilalagay ko na lahat. Yan, okay na to. So siguraduhin lang natin na mahalo na mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa ating mixing bowl. At pabayaan lang natin muna na ma-absorb ng beef yung flavor. For the meantime, lutuin muna natin yung bell pepper. Kailangan lang natin yung iprito. I-stir fry lang natin actually. Mabilis lang yan. Mag-umpisa tayo magluto pero bago ang lahat, i-start muna natin yung timer para maorasan natin. Okay, so magpapainit lang muna ako ng mantika dito sa wok. Pwede kayong gumamit ng regular lang na pan. Una natin iluluto yung mga bell peppers, no? So, kailangan lang natin itong i-stir fry. Antayin lang natin na uminit na yung mantika. Ang gamit ko ay pula at saka green na bell pepper. Pwede kayong gumamit ng ibang kulay. Para sa akin, mas maganda lang kasi yung kombinasyon ng 2 kulay na to. Pwedeng isang kulay lang din ng bell pepper. Yan, malapit ng uminit. Subukan natin sa isang peraso muna. Pwede na. So, ilagay na natin yung mga bell peppers.
I-stir fry lang natin ito ng 1 minuto. Naka-high heat lagi tayo ha. At habang niluluto natin itong bell pepper, kuha ko ng paper towel. Ilalagay ko lang dito sa lalagyan ng bell pepper. Dahil pagka stir fry, ililipat ko yung bell pepper dito ulit. Okay, check na natin muna yung timer. Nasa 1 minute and 40 seconds na tayo. Yan. So halos okay na itong bell pepper. Tatanggalin ko na yung bell pepper dito sa lutuan. Ililipat ko na dito sa bowl na may paper towel. Yan, nakita nyo naman kung gaano kabilas. So at this point, luto na itong bell pepper. Pero crunchy pa rin ito kapag kinain natin. Okay, ito naman. Yung beef, lulutuin na natin. Didiretso na natin dito sa ating lutuan. Iniisa-isa ko dahil kapag pinagsabay-sabay natin ito, may tendency lang magdikit yung beef. So gusto natin, separate yung bawat isa hanggat maaari. So ang gagawin natin is stir fry lang natin itong beef hanggang sa mag-brown na. Ayan, time check tayo. 6 minutes and 55 seconds na. Ayan, at ihalo ko lang itong na-fry na natin kanina na huwag natin sama yung paper towel. Itong bell peppers, ayan. O diba, ang ganda na ng itsura pag pinagsama-sama natin. So tingin ko hindi aabot ng mga 10 minutes. Less than, if I'm not mistaken. Check natin ulit. Uy, nawala na naman. Dapat may... O yan, 8 minutes. Hinarap ko talaga yung mukha ko no? Okay. O, ready na to. Wala pang 9 minutes. Okay na, turn off ko na yung heat. Tapos ililipat ko lang ito sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating beef stir fry. Kain na tayo. Ang sarap at ang lambot ng baka. Grabe. Ito pa rin yung same na lasa. Although nagawa ko naman to before. Pero 10 years ago, dun sa original video, naalala ko, ganito yung lasa, ganito kasarap. Parang bumabalik lang yung alaala. Kaya sana, subukan nyo itong ating simpleng recipe. Nakita nyo naman, wala pang 9 minutes. Luto na. Panalo. Ayan, busog na ako. Ganyan lang kasimple magluto ng beef stir fry. Maraming salamat sa inyo sa pagnood ng video na to at abangan nyo pa ang ating mga susunod pang video. Hanggang sa muli.